masaya yung madami, pero kumbaga limitado lamang yung inyong pwedeng gawin. Depende sa mga kasama. Kung ang kasama ninyo ay kagaya ng inyong hilig, video hindi na ako naman magtanong na kapag nakakakita ng magagandang view ay titigil, kagaya nito. Ayan o, ano, napakaganda niyan. Pero kung makakasama ninyo sa mga rides, mga biyahe, ay yung hindi sila tumitingin sa mga nadadaanan ninyo, o hindi nila na-appreciate yung mga ganda ng mga dinadaanan. Ang isa lang na disadvantage ng solo ay syempre hindi naman natin masasabi na palaging okay yung biyahe natin. Paminsan-minsan nakakaranas ako ng aberya, ay talaga mahirap kapag solo. Good morning, 8:57 ng umaga. So dumaan muna ako dito sa may Dali at bibili sana ako nung paborito kong taho nila dito. Kaso isa na lang yung naabutan natin, tapos bukas pa. Kukunin ko sana, kaso wala na yung kanyang pinaka-flavoring, yung pinaka-pampatamis niya. So nakuha ko na lang ay isang calamansi juice at babaunin natin sa ating biyahe. So goods na yon. At wala pa akong plano kung saan ako pupunta, pero kagabi may naisip ako na pwede nating puntahan o pasyalan or pwedeng balikan. Grabe, napakaganda ng daan na, oh. Bypass ako dito mga part, yung pinasukan natin. Nai-vlog ko na to dati, pero kita nyo naman, napakaganda ngayon. So kagabi nga pala mga part, dahil sa wala naman ako maisip na pwede nating puntahan ngayon, kasi dapat nga lalabas kami ni Mami, kasama ko dapat si Mami, ay syempre nagsa-search ako ng mga backup na pwede kong puntahan ngayon. Pasensya na mga part kung medyo hindi ko lang sigurado kung namumutok itong ating audio, ha. Malakas kasi ang hangin. Nag-check ako dun sa mga datihan kong video na meron akong isang lugar sa dito sa may parteng San Miguel na hindi ko pa natapos pala. Yun yung dadaan tayo ng Barangay San Miguel na ang tatagos ay papunta dun sa may Santo Domingo or Conde Itaas, na hindi ko na naituloy kasi sa kasamang palad nung ginagawa natin yung video na yon ay umulan. Flashback. Naku, patay. May bandaan. Naku, naulan na. Naulan mga part. Balik tayo. Pag iba kasi yung daan. Naku, dito pa tayo nabutan ng ulan. Wala namang daan eh. Yun, oh. Naku, yun lang. Naku, mukhang hindi natin matatapos mga part itong ating ano. Saan kaya makakatigil? Makikisilong lang tayo. Mababasa ang aking camera. Naku, makikisilong lang tayo dito. Kanino man po ito, makikisilong lang po saglit. Ayun. Nabo tayo ng ulan mga part. End of flashback. Dito na tayo sa may parteng sirang lupa mga part. At kung mapapansin nyo sa video ay pataas itong ating tinatahak na daan. Medyo pabundok din ito. Kasi itong kadugsong nito ay papuntang San Miguel na parteng kabundukan dito sa amin sa Batangas City. Hindi lang, yun, nakikita ko na buhat dito yung bundok kapag tinagos natin. So napakainit ngayon. Pagpasensyahan nyo na mga part at salubong tayo sa araw. At napakalamig pa din dito. Kahit na pagdating doon sa Kapatagan ay ramdam na natin yung
kumbaga medyo nagsasummer na at medyo mainit na ang panahon. Pero dito sa parting kabundukan ay okay pa, blind spot, malamig pa. Tapos yan, dito katatago sa mga gantong mapupuno, ang lamig pa. Ano kayang pinagbago na dito? Isang taon na yung buhat nung huli tayong pumunta dito, yung sa kinikwento ko na hindi natin natapos na vlog. So isa na ding dahilan kung bakit hindi natin natapos yon, bukod dun sa umulan, ay nawalan tayo ng signal doon. So ngayon ay sana hindi tayo mawalan ng signal para matagos natin yung daan papunta doon sa sinasabi ko kanina na tatagosan ay papuntang Santo Domingo o Conde Taas. Kasi kung babaybayin yung daan na ito ay talagang pabundok. So doon lang ako bumase sa Google Maps, kaya medyo nag-negative tayo nung huli natin punta dito. Daming puno ng siniguelas dito. Di ba ang siniguelas ay parting mga May, pero malapit na yan, malapit na mamunga. Okay, welcome Barangay San Miguel. At ayan, kitang-kita natin yung kabundukan sa harapan. Okay ta ba? Napakaganda ngayon. Medyo foggy nga lang yun. Ang ganda na kabundukan sa parting yun. At ito nga pala mga part ay nagbukas na ako ng mapa natin. At maya maya ay itatama ako. At ito naman parting ito ay medyo okay pa, medyo kabisado ko pa, hanggang sa dun sa pinuntahan natin na hindi na tayo nakatagos kasi nawala na ng signal. So pataas. Meron nga pala akong mga dala na upuan natin at hindi ko alam kung magagamit natin. Pero ang plano ko ay siguro along the way na may matitigilan tayo ay bubukas tayo ng upuan, makatambay sa isang malilim na puno. Ayun, yun ang parang pinaka-goal ko sa biyahe natin. Napakaganda oh. Ayan oh. Saan ba tayo pupunta? Tapat, hindi ko pa makita kung saan, pero somewhere doon sa parting yun. Ayan oh, kabundukan sa ating harapan. Siguro ang parting nasa may pakanan natin na bundok ay mga parting Kumba, yung mga haligi, haligi Kanluran, haligi Silangan, tarik ng ahon. Tapos medyo hindi kagandahan yung kalsada. Tama pa bang dinadaan natin? Parang hindi ko tanda to. May bago na dito. Wow, ano kaya to? Bagong pasyalan? Private? Wala nakalagay kung ano. Buta na lang at medyo kondisyon si Blossom. Ayun, okay dito ang kalsada. Ang ganda nung nadaanan natin yun. Siguro resort yun o basta parang mukhang ano eh, mukhang resort. Ito, tanda ko na to. Ito yung kakaliwa na tayo, tapos pataas na. Yun, sabi ni Google Maps, turn left. 60 meters, turn left. Okay, ito na yun. Tanda ko na, buhat dito. Mas makakasing panahon tayo umakit dito eh. Mahabang ahon. Ayun, may ano na tayo, may pasabi na sila na kailangan nating paghandaan to. Pero halos narating pa natin itong parting ito noong last time na pumunta tayo. Oh, grabe naman yung ahon na yun. Wow. Isa pa uli, kailangan may salida. Kailangan nating overtake, mabibitin tayo.
ngayon. Wow, napakaganda. Hindi ko to masyado na-appreciate nung muling punta natin dito. Ay, hari ko nga sa parting dun sa kabilang yun ang haligi saka kumba. Diretso tayo. Ito na yun. Kasi sinasabi ko na babalik tayo para tapusin ito. Ito na yung sinasabi kong lagusan dati, oh. Ayan, oh. Dadaan tayo sa Kawayanan. Tapos yan, oh. Ito yung lihim na lagusan dito. Ayan. Lalakad si ate. Mahabang lakad niya kung doon siya didiretso sa pinaglikuan natin. Oh, grabe mga kayatin. Oops, tama pa bang ating dinadaanan? Tama pa. Nahirapan kasi ako sa signal mga part nung huli natin punta dito. Kasi nawalan signal. Wow, bagong bago. Click 160. Upo. Nakakita yung aso. Tulungan ni Lobby. Yan, maganda na dito ang daan. Yes. Pero napakaganda, oh. Napakaliwalas ng lugar. Parting kabundukan dito sa amin sa Batangas City mga part. Marami pa din ako hindi dito napupuntahan. Kaso nga lang ay wala tayong sapat na oras para magalugad natin. Dahil lang busy tayo sa ating trabaho. Kaya paminsan-minsan ay hindi tayo masyado nakakapag-upload. Pero okay na din naman yun. Para kumbaga hindi nawawala yung ating gigil sa pagta-travel adventure natin. Para palagi tayong sabik sa mga lugar na napupuntahan natin. Okay, tama pa bandaan. Yung mga bahayan doon sa kaliwa. Dito ay poultry. Oo. Ayan, parang halos hanggang dito na lang tayo eh. Ito, natatandaan ko to. Tapos ito yun, memorable place mga part. Kaya may sasakyan yan. Diyan tayo tumambay noong tayo ay nabutan ng ulan dito. At dito tayo sa parting pababa na wala ng signal. Kaya kung mawalan tayo ng signal ngayon ay magtatanong-tanong ulit tayo. Oh, grabe yung lusong no. Halata ba sa video mga part? Grabe no. 500 meters. Turn right. Magtatanong tayo dito sa nasa sa likodan natin na nakamotor. Para lang sigurado tayo. Nagbibideo, hindi na ako nakapagtanong. Nagbibideo si ate. Napahiya na ako. Pero diretso tayo. Susundan niya natin, pinuuna na din natin para malaman natin daan. Oh, napakaganda dito ng daan. Oh, ito, hindi ko na ito narating mga part nung last nating punta. Oh, may mga spillway. Yang umaagos diyan kapag tagulan ay galing sa kabundukan. Siguro papunta din si ate doon. So pupuntahan natin Santo Domingo. Grabe naman yun, no? Oh, hindi tayo nabutan ng ano bang tawag dito, ng walang signal. Kasi nung huling punta natin ay umuulan nga. At sigurado ako na dahil nung ulan kaya nawala ang signal. At ngayon ay ito na, medyo pinahirapan lang tayo ng daan. Pero all goods naman, kondisyon si Blossom. At naniniwala ako na mararating natin yun. Oo, grabe. Hirap. Thanks God na lang at talagang kinakaya ni Blossom yung ating mga biyahe. Kahit na itong klase ng motorsiklo natin ay hindi pang off-road, talagang tayo lang yung pumipilit na maging off-road to. So saan tayo? Ay, dito ata tayo. Bakit ibang daan nila? So sige, dito tayo. Sabi ni Google Maps eh, dito daw. Kasi may daan dun sa paakyat na susubukan ko nga tingnan eh.
yung kanilang dinaanan, kung doon din tatagos. Ay, meron din daan doon, no? Pero ito ang ating susundin mga part. Ayaw ko kasi na kung saan tayo dadaan, at baka iligaw tayo, nasa gitna tayo ng kabundukan dito eh. Kahit taga dito ako sa Batangas City, ay syempre hindi naman napakaganda, hindi man tayo nakakapunta dito. Sayang hindi nyo masisilip. Napakaganda ng view doon mga part. Sana meron tayong isang pwesto o lugar dito na pwedeng tigilan para makapagpahinga naman. At mainom natin, dala nating kalmasi juice. Mawala na kasi ang lamig. Ay, okay na. Tanda ko na to. Ito yung meron ditong tinigilan tayo na may magandang view eh. Sa may harap natin. Ayun. Ito ay konti taas na. Ganun lang pala yun. Talaga magkakadugsong mga part. Ayan o. Oh, konti taas na to. Tapos pagbaba natin dyan sa baba, liliko papunta doon. At ano na yan, konti itaas na. Tapos parting Santo Domingo na yan. At ayun ang Highlands. Medyo malayo-layo pa, tuktok pa ng bundok ah. Ganda yung dangel oh. Ayun. Paket doon sa kabila. At ang way na yan ay papunta ng Tatlong Cruz. At andito na tayo sa Barangay Kumba. At nadaanan natin kanina yung pinaka-arko ng Barangay Kumba. At napatigil tayo dito sa napakagandang view na yan mga part. Ewan ko lang kung tanaw yung ibaba, yung Kapatagan. Medyo foggy kasi. At papasilip ko yung abot pa dito, Monte Cristo. Ay hindi, nasa parting ito na tatakluban. At dito muna tayo. Napakaganda dito ng view, ang ganda ng vibes at maaliwalas, kaya dito ako naisipang tumigil para makapagpahinga. At medyo malayo-layo na yung ating na biyahe mga part. At ayun, ito na yung tamang oras para magpahinga tayo. Hindi mahalaga kung saan makarating, ang mahalaga'y may ngiting kapiling. Sa bawat lakbay may aral na dala. Sa simpleng biyahe payapa ang saya. Isang mabilis ang biyahe lang naman sana ang gagawin natin, pero sinisipag ako ngayong araw na ito mga part. Kahit na alanganing oras na naman tayo nakalis sa bahay. Araw o ulan sa gabi, tuloy ang lakbay, walang pag-aatubili. May pagod man minsan. Big bike ko. Big bike sa kabundukan mga part. Sino kaya yun? Grabe naman yun sir. Akala ko si Blossom lang yung ating ginagamit na motorsiklo, na hindi naman dapat siya pang dito na nadadala natin dito. Pero yun, yung nakasalubong natin big bike, siguro taga dito lang. Oh my god, my goodness. Ibang ambience or iba yung itsura kapag gantong maano siya, maaraw. Napakaganda na kabundukan no. Hindi kasi natin ito dati ginagawa, yung medyo patanghali. Kasi nung tayo pumupunta dito ay maaga. Ang hinahabol kasi natin yung foggy. Parang anyway tayo ay nasa sa ulap. Sino kaya yung naka big bike? Mag-iisa din siya, para kagaya ko. Hindi man siya taga dito, ay maaaring siya ay kagaya natin na mahilig din na kung saan saan nagpupunta. Pero kahit naman mag-isa ay okay din naman. Masaya yung madami, pero kumbaga limitado lamang yung inyong pwedeng gawin. Depende sa mga kasama. Kung ang kasama ninyo ay kagaya ng inyong hilig na
kapag nakakakita ng magagandang view ay titigil, kagaya nito. Ayan o, ano, napakaganda niyan. Batangas City yung kabilang yon, at yun ang bay. Tapos yan ang parteng Mabini. Nasa kabilang parte tayo. Okay kung ganun ang mga makakasama. Pero kung makakasama ninyo sa mga rides, mga biyahe, ay yung hindi sila tumitingin sa mga nadadaanan ninyo, o hindi nila na-appreciate yung mga ganda ng mga dinadaanan, ay kalimitan talagang focus sila sa mga takbuhan. Kaya kalimitan sa mga group ride ay puro mga bakbakan lang kanilang ginagawa. So kapag ganito naman mga part na solo, ay kagaya ng mga ganyang view, matitigilan yan. Kasi anytime na makakita kayo ng ganyang view, ay pwede kayong tumigil kasi wala kayong inaalala na kasama. Ang isa lang na disadvantage ng solo ay syempre hindi naman natin masasabi na palaging okay yung biyahe natin. Paminsan-minsan nakakaranas ako ng aberya, ay talaga mahirap kapag solo. FMRDP, bago tong kalsadang to mga part. Tingnan natin. Sana ay dire-diretso abot dun sa baba. Nung dumadaan tayo dati dito, yung ang gusto natin ay yung mga foggy. Ay hindi ganito. Yan, mas may enjoy nga ito mga part. Ayan o, mas ma-appreciate nyo yung ganda ng view dito. Ano? Napakaganda, grabe. Noong huling punta natin dito ay hindi pa gantong kaganda yung kalsada dito. Medyo hindi naman siya ganong kalayuan or kalawak na yung nagagawang kalsada. Pero inabot ito yung parte na dati din naman tinitigilan natin dahil na napakaganda dito ng view. At syempre nung panahon yun hindi pa ganito yung kalsada, hindi mo masyadong ma-appreciate. Pero ngayon, ayan o, napakaganda mga part. Ano, sobrang lakas nga lang ng hangin. Ay, tambay nga muna tayo. Ito nga ating view mga part. Ang ganda no? Tapos dito sa may bandang likodan, yung mga naninilaw na yan mga part, puno ng Indian or mangga na siyang hitik na hitik sa mga bulaklak. Huwag sana mababate pero ang dami niya kapag namunga. Tambay muna tayo dito. At tama-tama na palagi kong dala itong ating sombrero. At sa gantong panahon ay medyo natatakpan ang mukha natin. May iwasan yung kumbaga sunburn, syempre. At itong sombrero natin ay makikita nyo dyan sa description box natin. So pwede nyo puntahan ang kanyang shop sa Lazada o sa Shopee. Hello, abot dito magtitinapay. Bagay ba? Ngayon lang ako nakapaglagay ng sticker sa ating drone. Sa umaga pa lang, bukas na ang daan. Helmet sa ulo, handa na sa lakbay. Sa motor ang sakay, hangin ng kasama. Sa bawat liko may bagong kwento na. Dagat na bughaw, alon ay sumasabay. Ilog na malinaw, pahinga